Sino ba talaga ang tunay na Phenom? Si Alyssa o si Ivy Lacsina? Hanggang ngayon ay patuloy pa rin pinagtatalunan ng mga magkabilang fans kung sino ba talaga ang tunay na Phenom. Mula college days pa lang, binansagan ng Phenom at Bagyong Baldo itong si Valdez dahil sa mga mabibigat na palo at lipad sa court. Nagkaroon din ng back-to-back panalong Ateneo at isa sila sa mga naging rason kung bakit nangyari yon. After college days ay nagpapatuloy pa rin ang karera ni Phenom sa volleyball at dito mas dumami pa ang mga tagahanga. Sinusundan ang bawat laro, iniidolo ng marami dahil sa kasimplihan at kabaitan. Napaka down to earth, naging malapit sa mga fans, kaya mas minahal pa siya lalo. Naging inspirasyon ng mga atletang Pinoy, ng mga kabataan, lalo na sa mga baguhan pa lamang sa larangan ng volleyball. Nakatanggap ng maraming pagkilala sa sports, maraming awards, kabilang na dito ang ilang beses naging MVP. Naging import sa ibang bansa, at di lang mga Pinoy ang nakakilala sa kanya, kundi pati na ang ibang lahi. Ilang ulit ipresenta ang Pilipinas sa SEA Games. Ilang beses hinanghaan sa court dahil sa sobrang madiskarte sa laro. Kung may mga pagkakataon mang magkaroon ng injury sila at di makalaro, subalit kahit nasa bench pa lang ito ay ramdam pa rin ang mga kasamahan yung suporta sa bawat laban ng Creamline na siya nagpapalakas loob sa bawat players. Isa rin siguro sa mga dahilan at ilang ulit na nating narinig, kung walang Alyssa Valdez ang volleyball, marahil di sisikat ang larong volleyball sa Pilipinas at yan ay sinang-ayunan ng marami. Kaya kahit sinong players ng PVL ay mahal si Alyssa Valdez. Kung ihalin tulad kay Ivy Lacsina sa kanya, mukhang layo-layo pa siguro. At tiniguradong alam din ni Lacsina na mahirap abutin ang isang Alyssa Valdez at walang katulad. Tanging ang mga fans lamang ang gumagawa ng ganitong issue. Subalit sa totoong buhay ay magkaibigan naman ang dalawa. Narito naman ang maglalaban sa darating na August 15, 2026, Saturday. Una magtatapat ang Foxes versus Chameleons at susundan ang PLDT versus Akari. Ang laro ay gaganapin sa MCC Gymnasium sa Lanao del Norte. Isang magandang laban na naman ang ihahatid ng PVL sa Mindanao. Ngayon pa lang ay marami na ang nag-aabang sa harapan ng speed hitters at power charger. Inaabangan nila ang bagong membro ng Charger na si Risa Sato. Kung titinang maigi, mukhang lamang ang speed hitters sa game dahil sa malakas na mga spikers nila kumpara sa Akari. Pero mas lamang ang Akari sa middle department, lalo na pagpapalaruin ni Coach Tina si Seth Domingo at maaaring kapalitan ni Sato-san. Sa last game ng Akari versus Choco, kahit baguhan man si Happy Girl sa team, pero yung tiwala ni Coach Tina sa kanya ay sobrang laki. And the good thing is, di sinayang ni Sato ang tiwala ng coach sa kanya.